Guys, isa na namang loan app daw ang magpapahiram ng hanggang 50,000 pesos ayon sa kanilang ads. So ito nga yung Loan Click Extremely Fast Approval daw all online operation. So syempre online naman tayo mag-apply kasi nga loan app, di ba? So ayun nga 50,000 pesos yung pwedeng mautang 150 days na naman daw yung terms or payment term, 0.07% yung interest according nga dito sa kanilang odds na nakita ko sa kanilang app nga sa Google Play Store. So, susubukan ko na naman na utangan ito kung registered ba sa Securities and Exchange Commission, may issue ba sila sa SEC, paano yung way nila ng pagpapautang, at kung sakali na may experience kayo sa loan app na ito ha, sana i-comment nyo din po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagbabalak palang i-download nga yung loan app na ito. So, going back, ayun nga, Loan Click Online Cash Loan, itong pag-uusapan natin, under nga daw ito ng PB Microlending Investor. At nung nag-check ako sa Securities and Exchange Commission, abay lumabas naman itong name ng company nila, merong nakalagay na SEC number, date registered, diba, 9/30/2014, merong nakalagay na address. Kaya lang kasi mga ka-interview ha, meron nga nakalagay dito na secondary license details kaso at may license number pa, type lending, kaso ang status ng kanilang app ay delinquent. Merong nakalagay na secondary license, may license number sila, type lending. Kaya lang kasi yung status nga na nakalagay dito ay delinquent. So ano nga ba yung delinquent mga ka-interview? Bakit big deal ito, di ba? So kapag sinasabi kasi natin na delinquent nga yung status ng isang company sa Securities and Exchange Commission, ang ibig sabihin nga ay hindi sila nakakomply sa requirement ng SEC or Securities and Exchange Commission, di ba? So ano ba, isang loan app na naman na nagpapautang na meron palang mga issue or may mga hindi pala nako-comply pa sa Securities and Exchange Commission. Kagaya nga nitong Loan Click na naka-under ng PB Microlending Investor Inc. Kapag sinabi nga natin na delinquent yung status ng isang kumpanya sa SEC, ang ibig sabihin ay hindi sila nakakomply sa mga requirements ng SEC, usually sa una, hindi nag-submit ng General Information Sheets or GIS taon-taon. Next, hindi nag-submit ng Audited Financial Statement or AFS. Tapos, hindi rin sila nagbayad ng penalties or mga fees. And matagal nang hindi active ang operations. So, ano ang epekto kapag delinquent nga yung lumalabas? So, considered kasi ito na non-compliant ang kumpanya, may penalties sila at kailangang ayusin bago mag-reactivate. Pwedeng hindi sila allowed mag-operate legally. Red flag ito lalo na kung nag-aalok sila ng loans, investment o money-related services at maaaring maging subject sa revocation kapag hindi inayos. At para nga sa PB Microlending Investors, di ba, registered sila originally under nga ng PB Microlending Investor Inc. At meron naman silang nakalagay nga na secondary license, operate 1637. Pero kasi delinquent nga yung lumabas, ang ibig sabihin hindi sila updated at posibleng illegal na nag-ooperate ngayon hanggat hindi nila inaayos ang kampanya. Kaya kung ginamit nila ang lisensya, kahit delinquent sila, red flag yan. So, ayun nga mga kain sa review, hindi na naman okay utangan itong loan app na ito. Pero gayon pa man, sinubukan ko pa rin para ma-check nga kung paano nga ba magpautang ito. Sana wag na kayong umutang talaga dito kasi delinquent nga yung status nila. Pero for the sake nga sa ating review, abay i-risk ko na naman yung information ko, pati yung mga IDs ko ha. So ayan, 50,000 pesos nga daw yung pwedeng mautang, 150 days term, 0.07% per day na interest. So same lang with other loan app, kailangan nating sagutan yung mga basic information, mag-upload ng isang valid government ID at 60,000 pesos nga daw ulit yung pwedeng ang mahiram, front of ID photo at yung face recognition. After na, ito daw yung mga ID na tinatanggap nila ha, UMI, driver's license, passport, TIN, SSS, voter's ID, health card, national ID, at other, yung postal ID naman at yung PRC. Personal information ha, ayan, education, kailangan yung masagutan to ha, at yung job information, contact information. Sa contact information, tatlo lang ha yung hinahanap nila at syempre kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds, pwedeng e-wallets or via bank. So, nakakaloka to mga kain sa review ha, kasi from 60,000 pesos na pambungan nga ng loan app na ito, dito sa dulo ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang 7 days terms din. Akalain mo yun yung 150 days na nasa kanilang odds
At yung pambungad nila na payment terms, naging 7 days lang pala sa dulo ng aking loan application, 0.05% nga na interest. So, ang pinaka hindi ko talaga nagustuhan din dito ay yung magsisitaasan na naman itong mga charges nila. So, kalain mo yon 2,000 pesos yung uutangin mo, kaya lang hindi mo matanggap ng buo kasi nga may mga ikakaltas sila like yung processing fee na 667, total interest fee 13 pesos at risk control service fee 120 days, 'di ba? At within 7 days, kailangan ko ngang makapagbayad ng 2,000 pesos kahit hindi ko nga natanggap ng buo. So, ayun nga, nag-apply ako ng November 22, 2025. Due date ko daw ay November 28, 2025 na kailangan kong magbayad ng 2,000 kahit ang natanggap ko lang ay 1,200. Alain mo yon 1,200 lang yung i-disburse nila pero kailangang bayaran ay 2,000. Kaya naman isang loan app na hindi ko nire-recommend na naman sa inyo. Hindi siya magandang utangan ha. So, please lang huwag na kayong umutang dito. At ayun nga, ay delinquent nga din sa Securities and Exchange Commission. Kaya talaga hindi siya okay utangan. Kasi nga may mga hindi pa sila naayos sa Securities and Exchange Commission. So, kung sa SEC nga, di ba, ay hindi pa sila sumusunod sa kung ano yung batas na ipinapatupad or kung ano yung mga requirements na hinihingi ng SEC, how much more kaya, di ba, sa atin, kung ano yung mga gagawin ng mga collector nila sa atin kapag medyo late tayo magbayad or due date natin or past due yung loan application natin, baka kung ano-ano yung mga matatanggap natin na message galing sa kanilang collector. Kaya naman, please lang, huwag na kayong umutang sa ganitong mga loan app. And sana nga, napanood mo to hanggang dito nga sa dulo. 'Di ba? Para nagkaroon ka lang din ng idea bago mo pa subukan i-download. Kaya na nga itong loan click ay hindi na naman siya magandang utangan. So, wag na kayong umutang dito. Thank you guys for watching at see you sa aking next video. Bye!